Hello everyone, I am back again with another video and welcome back to my channel. So, eto na nga. Ngayon lang uli nasundan ng vlog ang YouTube ko. Sa sobrang daming araw na nagdaan, madaming pangyayari hindi ko na-videohan, na gusto ko i-vlog pero hindi ko magawa kasi nakatutok ako kay baby. Parang sinusulit ko na yung time na kasama siya. So, ngayon, kaya ako naisipang mag-vlog kasi gusto ko lang makuhanan yung ngayon. Parang ano lang, naisip ko bakit hindi ako mag-video uli at nandito na naman kami sa Calamba. Yes, bago na naman yung area na bumalik na uli ako dito sa bahay namin. At syempre, kaming tatlo, pamilya. At ayan, nakikita nyo, sobrang bare talaga, na sobrang haggard ko. Dito ko parang naisip na na bakit pa ako mag-ayos for the vlog. So, gusto ko ipakita sa inyo ano ba itsura ko pag nasa bahay lang, ano ba itsura ko pag nag-alaga sa bata. Ito lang, ganyan lang, haggard, na hindi ko pa nababawi yung sarili ko, ganun. Kaya din ako nag-vlog kasi ngayong araw, April 15, tama ba? 15 na ba ngayon? April 17, o tamo, hindi ko alam yung buwan at hindi ko alam yung araw at saka yung date. So, sobrang hindi ako nagtititingin ng calendar. So, April 17, schedule kanina ng bakuna ni baby. Hindi ko na i-vlog yun kasi wala akong time para mag-video kasi hawak ko si baby. Nag-aasikaso kami ng ganito, ganyan. Hindi ko nakuhanan ng video yung unang vaccine. Hawak-hawak ko siya, yung reaction ko, nung tinurukan siya. Pero ang nakakatuwa lang sa batang to is hindi siya yung gaya ng iba na pag tinurukan is unga. Yung sobrang ingay ng iyak. Siya, umuunga lang siya ng bilang isang beses lang. Pagkaturok sa kanya nung una at nung pangalawa, napatahan ko agad siya. Ganun. Goal na ba yun? So, after nung bakuna ni baby, sobrang dami nung bata doon. At syempre, kakabalik nga lang namin dito. Nagpa-interview pa sila. Ang dami nilang tinanong sa akin. Kasi nga, dito lang siya sa barangay namin nagka-record pa lang. Sa health center. Doon kami nagpa-check. And similar lang din naman siya sa mga vaccine na nakukuha sa private hospital. So, doon ko na since laking health center lang din naman ako. So, ayun, sobrang daming bata, sobrang daming baby. Tapos, ngayon, kaya din naisipan kong mag-vlog kasi si baby is na nilalagnat. May effect na yung vaccine sa kanya. And, namamaga kasi yung dito niya. Pero yung dito sa side, okay naman. So, doong side lang namamaga. Kasi, parang matapang ata yung iturok na vaccine doon. So, 6-in-1 na yung vaccine ni baby. And kung may idea kayo sa vaccine ng babies, ayun. Then, finally, magto 2 months na si baby. Ang bilis lang. Kaya sinusulit ko talaga kasi by May, babalik na ako sa work. So, lahat ng kaya kong gawin, ngayong kasama niya pa ako. Kada nga tinititigan ko siya, naluluha ako. Kaya sobrang dami kong video niya sa cellphone ko. Kasi gusto kong mabalikan yung mga memories na maliit pa siya, ganyan. Kasi pag nag-work na ako, makikita ko na lang yung pag uuwi ako, ganyan. Iba na yung itsura niya, ganyan. Kasi hindi ko naman makikita yun at yung asawa ko yung mas makakakita nun, yung improvement kay baby, ganon. So, ayun. Gaya nga ng sabi ko, kakabalik lang namin, sobrang gulo ng kwarto ko ngayon. Gusto ko ipakita sa inyo, transparency. Sobrang daming gamit na hindi pa naayos. Yung dati, maayos dyan. Ngayon, tambak na kasi nagdamihan yung gamit namin nung nasa Santa Rosa. Yung vlogging area ko, ayan, sobrang daming nakapatong dyan. As in, yung pwesto lang namin ngayon dito. Ito yung maayos. Diyan, puro gamit na hindi pa naayos. Hopefully,
by tomorrow or kung kailan ko man to maayos. Siguro napanood nyo na tong vlog na to. Pero maayos namin yan soon. So, since naisipan kong mag-vlog, meron akong kasama sa vlog. Siyempre, yung aking asawa. May tatanong ako sa'yo. May tatanong ako sa'yo. Anong nafe-feel mo ngayong parang nakikita mo na yung development ni baby? Yung nalaki na siya. Lalo na padating na yung pagiging 2 months niya. Masaya. Kasi nakikita mo lumalaki yung anak mo. Kahit sa magulang, pag nakikita mo lumalaki, masigla, tsaka hindi nagkakasakit yung anak. At syempre, basta mas masaya siyang makitang lumalaki at masaya din na ikaw yung mismong gumagawa ng paraan para ng effort para sa kanya, para tulungan siya mag-grow physically, tsaka syempre yung kailangan kong kailangan ng magulang para matutunan niya, kumbaga mas may matutunan pa siya sa'yo. Kasi hindi naman lahat nakukuha lang ni baby. Kumbaga parang kailangan kasi ng guide ng mismong parents, ng mother and father, gano'n. Kaya mas sobrang saya na makikita mo yung baby. Although mahirap kasi syempre puyat, pero syempre in the same place, so worth it naman siya kasi lahat ng pagod mo naman nawawala pag nakikita mo yung baby mo. Siyempre yung tawa lang ng baby mo. Kaya alam nyo ba guys, pag ako ang may gustong gawin sa anak namin, kay Caleb, gusto kong laruin, gusto kong patawanin, alam nyo, ang unfair. Kasi pag sa akin, dede ang gusto. Sa akin natutuwa pag dede siya. Pero pagka alam mo na yung wala na, busog na siya, yung tatay na yung nagpapatawa sa kanya. Kaya yung mga friends ko dyan, or yung kung sino mang nakafollow sa akin sa Facebook ko, makikita niyo yung mga my day ko, silang dalawa nagtatawa na siya napapadaldal niya yung anak namin. Pero pagdating sa akin, iyak. Tapos, ayun na, dede na yung kapalit nun. Parang, di ba, pag nanay ka, yun na yun. Di mo mapatawa yung anak ko. Bakit ganon? Pero ito, Daddy, hindi ko ito natanong. Nung hindi pa nakakalabas si baby, in-expect mo ba magiging mahirap sa'yo yung role na na ikaw yung unang buhat kay baby, ikaw talaga yung napagod? Kasi CS ako guys, kung napanood niyo yung vlog ko, yan, CS ako. So si daddy, siya lahat, siya yung unang nakakarga kay baby, siya yung napupuyat nung nasa hospital kami. So expected na yun kasi ikaw yung tatay mo. Una-una ikaw yung father de pamilya sa pamilya mo, kaya wala ka namang ibang aasahan na gagawin kundi ikaw lang din. Walang ibang kumbaga parang utusan ka na kailangan mo gawin to, ikaw at ikaw, kumbaga parang kung may tumulong man sa'yo, magpasalamat ka na lang dun sa mga tumulong sa'yo kasi sa isang banda dapat responsible ka dun kung ano yung responsibilidad mo. Kailangan ikaw yung mismo alam mo sa sarili mo na ay, mapupuyat ako, ay, mapapagod ako, dapat hindi mo iindahin yung ganang nararamdaman mo kasi syempre ang pinag-uusapan din yung mag-ina mo, ang parang ang tumatakbo sa isip mo lang is maging okay yung pamilya mo, makalabas sila ng safe, walang ano mangyari sa kanila. Huwag kayong pagod kasi ng time na yun. Parang hindi ko na din ininda, although wala akong tulog na ng 2 araw, halos talagang straight. Ako lang sa hospital noon,
paikot-ikot, mag-aasikaso ng papeles, mag-ano ng tawag dito, magkakarga kay baby, mag-aalaga kay Dream, kay mami. Basta, pero hindi ko, buti nga, binigyan din ako ng lakas ng loob ni God para gawin yung ganung bagay. Kasi kung hindi ko din kinaya yun, kumbaga parang hindi din ako nang hingi ng tulong kay God. Kumbaga parang siguro nag-give up ako ng time na yun. Kasi yung unang-una physically tsaka emotionally. Siyempre maraming pero siyempre ayun kailangan talaga lakasan mo lang yung loob mo kung gano'n. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi nasa sayo naman yan kung isipin mo hindi mo kaya or kaya mo talaga. Pero ayan guys, totoo yun nabanggit ni Daddy na if gaya nung iba na eto based lang sa perspective ko, may iba kasi na husband or partner na sinusukuan nila yung pag-aalaga, ganyan. Inaasa nila syempre sa ina, ganyan, nakakayanin, ganito, ganyan. Maswerte na lang talaga yung magkakaroon ka ng partner or asawa na kayang i-handle yung pressure na aalagaan mo si baby kasi hindi ka makakapag-adjust agad pag nandyan na. Ang newborn is, ayun yung pinaka-stepping stone sa pag-aalaga na nakita ko unang-una pa lang kasi newborn yan, sobrang fragile yan. So, nung nahawakan niya, nakita ko yung sobrang ingat, sobrang alaga, ganun. Kasi, ang baby is, hindi mo alam kung anong nararamdaman yan Hindi mo alam kung anong masakit sa kanya. Hindi naman nakakapagsabi yan, iiyak lang yan. Pero sobrang bait ng anak namin na nung nasa hospital kami, naiyak lang siya pag yung nasa paligid niya is naiyak din. Although, feeling namin, may nararamdaman siya, may kumakagat sa kanya, ganyan. Pero hindi mo siya makikitaan na iiyak siya, miya. Iiyak lang siya pag gutom na siya. Pero yung gaya ng ibang baby na may toyo habang pinapalitan ng diaper, pinapalitan ng damit, siya talaga sobrang bait na hindi ka mahihirapan sa kanyang patahanin siya or palitan siya, ganyan. Kaya sobrang gaan din sa loob ko, sa loob namin na ganun yung anak namin na hindi na namin kailangan pang sobrang mahirapan. Para siguro binigay na din na ganun yung behavior ng baby ko. Nung nasa tiyan ko pa lang, sobrang bait na. Simula't simula nung hindi ko alam na pregnant ako. Wala man lang akong naramdamang sakit. Up until now, sobrang bait ni baby. Kaya, kung ako yung tatanungin ko, nung naramdaman ko, nung nailabas ko siya, syempre, bilang ina, part ng postpartum, self-pity ako kasi hindi ko siya kayang alagaan nung unang-una. Hindi ko siya kayang buhatin kasi nga CS ako. So, hindi ko siya na skin to skin. Lahat hindi ko naranasan sa kanya una-una. Naranasan ko lang siyang buhatin nung nakauwi na kami. Actually, hindi pa matagal yon. Laging saglitan ng pagpadededehin, ganyan. Yun yung pinaka na naapektuhan ako kasi na-question ko yung sarili ko. Dapat ako yung gumagawa nun. Dapat ako yung nagbubuhat sa kanya. Dapat ako yung mahawak sa kanya pag may masakit sa kanya, pag naiyak siya. Pero hindi ko nagawa yun una. So, yun, adjustment, ayun yung nahirapan kami. Pero, yun, at least naging successful naman. And now, currently, nandito kami sa bahay namin ng parents ko. And hopefully, makahanap kami ng sarili naming bahay para maranasan namin yung kaming pamilya lang talaga. At syempre, iba rin naman kasi nakabukod bilang mag-asawa, ganyan. So, hopefully, makahanap kami ng nilipatan. And, ayun yung next vlog ko. For this time, for now, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bagay-bagay na yon. And, eto na si baby.
Ayan. Ito si Baby Damulag. Ayan. Ayan na si Baby. Malaki na. So, sa susunod, siya na yung magbablog. Siya na ang hahawak ng trono sa akin. Ayun lang. So, ayun lang guys. I hope you like this video and I hope na marami pa kayong gustong malaman sa amin. Gustong masubaybayan, ganyan. Yun lang. Thank you for watching. Bye!